Simulan po natin ang update tungkol sa driver ng SUV na may plakang 7 na iligal pumasok sa EDSA busway at tumakas pa. Subuko na po ang driver at lumalabas na tila may kaugnayan nga raw ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito sa isang senador. Para sa ibang detalye, live mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang sinabi dyan itong driver? Ruth, tama ka, lumutang na nga ang driver at ang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway. Dito sinabi ng driver ang dahilan kung bakit idinaan niya ang sasakyan sa busway. Iniharap na nga kanina ng Land Transportation Office ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan, pati ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng SUV. Ayon sa LTO, mismo ang kumpanya ang lumapit sa kanila. Kwento ni Edpan, kasama niya sa sasakyan ng isa pang driver at 2 investor ng kumpanya. Papunta sana sila sa isang mall sa Ortigas mula sa isang restaurant sa Parañaque. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang tiyan, kaya naisip niyang ipasok sa busway ang sasakyan. Wala naman daw siyang intensyong sagasaan ng enforcer ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Iniimbestigahan na rin daw ng kumpanya kung bakit may nakakabit na plakang 7 sa kanilang sasakyan. Sabi ng LTO, hindi maituturing na peke ang protocol plate dahil wala naman daw pagtatangka kopyahin ang legal na plaka. Nakalaan lang ang plakang may 7 sa mga senador. Pero lumabag daw sila sa unauthorized use of plates na may multa lang na 5,000 piso. Bukod dyan, pagbabayarin din sila ng 1,000 piso para naman sa failure to attach proper plate. Kanina tiniketa na ng LTO ang driver para sa reckless driving at disregarding of traffic signs. May kabuuan itong multang 3,000 piso. Ruth, maglalabas naman daw ang LTO ng isang show cause order laban sa kumpanya para pagpaliwanagin ito tungkol sa paggamit ng protocol plate. Ruth. Nabanggit mo no na konektado nga ito sa isang kumpanya, yung Orient Pacific Corporation. May ideya na ba tayo kung sino kaya yung nagmamay-ari ng kumpanya or nung sasakyan mismo? Alam mo, Ruth, kanina sa press conference, tinanong namin yung kinatawan ng kumpanya kung sino nga nagmamay-ari sa kanila. Hindi niya ito binanggit, pero ayon sa ating research, base sa mga dokumento, ang nagmamay-ari ng Orient Pacific Corporation, ito ay konektado sa Welex Group of Companies na pag-aari ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay. Okay, pero diyan mismo sa sa press con wala silang sinabi kung na ganyan. Nung tinanong nyo lang, doon lang nag-reply sa inyo na may connection dito sa senador. Kasi parang naalala ko the past days, may sinabi na si Senator Gatchalian na hindi sa kanya yung plate at kung hindi nga peke, ibig sabihin talagang may inisyuhan ng particular na protocol plate na yan. Tama, hindi nga umamin yung company representative kanina kung sino yung nagmamay-ari sa kanila. At previously nga ay dinenay na ni Senator Gatchalian na kanila itong sasakyan na ito. Pero sinabi nga ng LTO kanina, hindi raw maituturing na peke yung license plate na nakita, yung plakang may number 7 dahil walang attempt para gayahin yung legal at ito ay maituturing na commemorative plate. Pero ang sabi naman ng LTO, kahit ito ay commemorative plate ay hindi pwedeng gayahin yung mga protocol plate. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.